Sabi nila, a wife is a reflection of her husband. Ang mama ko ay sobrang payat. Masasakit ang lahat ng parte ng katawan at merong sakit. Awang-awa ako sa mama ko dahil meron akong isang amang dominante. Lumaki ako na may takot ako sa papa ko. Pero habang lumalaki ako, ay mas natututunan ko kung paanong hulihin ang ugali niya. But not to the point na kaya kong magsalita sa kanya pag may problem. Dahil ang ama ko ay isang dominante. Ang mama ko naman ay nangangatulong ngayon sa kaibigan niya. Pero kasalukuyan siyang merong sakit ngayon sa balat na hindi nagagaling pa. Rare disease daw at sabi ng doktor ay wala itong gamot. Kaya lifetime ang sakit niya. May isa akong kapatid at graduate na siya ng pag-aaral. At ngayon nagtatrabaho na. Ako naman ay isang estudyante pa. Pero masasabi kong masipag ako dahil working student ako. At simula nang nag-college ako ay never akong humingi ng allowance sa mga magulang ko. Sa madaling salita, hindi na ako problema ng mga magulang ko kahit na nag-aaral pa ako ng college. Pero sa kabila ng lahat ng yan ay lasinggero pa rin ang papa ko. Yung tipong kaya niyang uminom straight ng isang buwan na sa tingin ko'y basic lang yon sa kanya. Kaya sobra kaming nai-stress ng mama ko. Madalas siyang mapagsabihan ng mama ko tungkol sa pag-iinom-inom niya pero hindi naman siya nakikinig. Sobrang dominante niya pagdating sa bahay. Yung tipong kailangan mo siyang sundin sa lahat ng oras. Kailangan mong sundin maski nga mga utos niya ay kung tutuusin ay kaya niyang gawin. At inuutos niya pa sa mga taong nasa paligid niya. Hindi naman kasing lakas niya kasi nga may sakit. Naiinis ako sa tuwing gano'n ng papa ko. Lalong-lalo na sa mama ko. Madalas niyang utusan at minsan pa'y kung ano-anong pinapaabot. Kahit sa mga bagay na simple lang at kaya naman niya. At dahil nga dyan ay madalas kong masagot ang papa ko na napapansin kong nagiging dahilan para magtampo siya sa akin. Isang gabi umuwi siyang lasing. At pagdating niya naiinis at sininghalan niya ang ulam na pinaluto niya sa mama ko. Nang mga oras na yan ay sobrang himbing ng tulog ng mama ko. Kaya nung magising ay sumagot ang mama ko na para lang dyan gigisingin mo ko. Hirap na kasing makahuli ng tulog si mama dahil sa dami ng sakit niyang nararamdaman sa katawan. Maya-maya nagsalita ulit si papa at hinahanap ang charger niya ng cellphone. Nagalit ulit si mama at sinabing, ano ba yan, natutulog na ako eh. Sobrang naaawa na ako sa mama ko. Kaya sumabat ako para ipagtanggol ang mama ko at ang sabi ko kay papa, pahanapin nyo na lang kung nasa yung charger nyo, hindi yung mag-aabala kayo ng tulog dyan. Sumagot naman ang papa ko na, o sige, sana hindi na lang ako umuwi. Napakunot ang noo ko at napatanong ng bakit. Na bakit parang kasalanan ko pa. Masama ba yung ginawa kong pagsagot sa kanya? Napakiramdam ko'y wala akong karapatang magsalita dahil anak lang ako. Pero sabi naman ng mga tita ko may karapatan ako magsalita dahil anak ako. Nasabi nila a wife is a reflection of her husband. Pero ang mama ko sobrang payat. Masasakit lahat ang parte ng katawan at may sakit. Naaawa ko para sa mama ko. Ano ba yung dapat kong gawin sa sitwasyon namin ngayon? Tama ba na magsalita ako or mangialam sa nangyayari sa kanila? Mamilan, sana mabigyan niyo ako ng payo. Na naiisip kong gusto ko sana kausapin ng masinsina ng papa ko. Letter sender, Queenie ng San Pablo City, Laguna. Naku, pasensya ka na't nakasungkit ang nanay mo ng ganyang klase ng lalaki. Hindi na nga sumusuporta pagdating pa sa bahay daig pang may corona. At kayang maglaklak hanggat may alak. Hari ng 7 kubeta ang tawag dyan. Anak ka, ina mo siya. Yes, you have the right, lalo at malaki ka na't nakakaintindi. Working student, graduating, hindi ka pabigat. At saka hindi naman bastos ang pagkakasagot mo. Tama lang na minsan bugawi ng daga ang pusa pag sobra na. Sarap kabitan ng dextrose yung ganyang klase na panayang utos. Turing pasyente kasi. If ever na may kakayahan kayong magkakapatid, ipagawa nyo ang mama nyo ng kwarto. Yung hindi siya maaabala pag oras ng pahinga. Para hindi ginagawang mata ng tatay mo na ang tingin yata sa ina mo'y lamang dagat. Isang octopus na maraming galamay. Kung kaya nyong kausapin ng masinsinan, kausapin nyong magkapatid. At ipaintindi na kailangan ng alaga ng mama mo. Ngayon, kung hindi makikinig sa inyong mga anak, ingat-ingat na lang sa pagsagot. Lalo na't alipin ng alak yung ama mo. Much better na ituring nyo na lang na hangin kaysa maglaan ka ng lakas sa ganyang klase ng taong may pakinabang pa ang kabuti. Tsaka alam mo kung bakit panay ang inom ng ama mo. Kasi hindi pa nakakaramdam ng sakit yan sa katawan. Ginagawang tubig ang alak literal. Hindi mo na mababago yung ama mo. Sayang lang ang pagod. Hayaan mo na, inom lang ng inom hanggat may atay. At kapag wala ng atay di tuloy na ang lamay.